keep my eyes off of you. Was it make-believe, or was it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine. With your hand in mine, our love came alive. We've still got the rest of our lives, the rest of our lives, the rest of our lives, oh, the rest of our lives. You're my, always you're my, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I choose you. Ang pag-aasawa o ang pagsapasok sa buhay na tahimik ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon na gagawin isang tao sa kanyang buhay.
Ito ay isang desisyon na panghabang buhay ang implikasyon. Hindi maitatanggi na malaking bahagi po ang gagampanan ng bawat isa sa araw na ito. Ayon po sa ating batas sa Family Code of the Philippines, Artikulo 1, ang kasal ay isang natatanging kasunduan na isang permanenteng pagsasama na isang lalaki at ng isang babae na ginawa alinsunod sa itinatakda ng batas para sa pagtatatag ng isang buhay na konjugal at pampamilya. Ito ang pundasyon ng pamilya at ito isang institusyong sosyal na hindi dapat ipawalang bisa. Ang kalikasan, kahinatnan at ang mga kaganapan nito ay itinatadhana ng batas at ang kasunduang ito ay hindi basta-basta napapawalang bisa. Sa maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga po ito ay nagkakatipon po tayo sa lugar na ito upang ganun po natin sama-samang saksihan at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ni Rojem Domingo Costa at Arlene Man Calis sa isang banal at kristyanong kasalan. Rojem, tinatanggap mo ba si Arlene upang iyong maging asawa at kayo mamuhay na magkasama ayon sa tinatakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Opo, Pastor. Nangangako ka ba sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng mga saksi na narito ngayon na si Arlene ay iyong pakaibigin, aaliwin, igagalang at ingatan, alagaan sa sakit man o sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Ako po ay nangangako, Pastor. Amen. Praise God. Ikaw naman, Arlene. Arlene, tinatanggap mo ba si Rojem upang iyong maging asawa at kayo mamuhay na magkasama ayos sa tinatakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Opo, Pastor. Nangangako ka ba sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng mga saksi na narito ngayon na si Rojem ay iyong pakaibigin, mamahalin, iingatan, aalagaan sa sakit man sa kalusugan, aaliwin at igagalang at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Nangangako po ako, Pastor. Amen. Maraming salamat. So kung gayon, ganun po natin hingin ang basbas at pagpapala ng Diyos sa kasalang ito. Tayo pong lahat tayo mukot pumigit at tayo po'y manalangin. Aming Ama Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat sa araw na ito ay alam po namin na kayo mismo ang nagtakda at nagpasya na si Rojem at Arlene ay ganun tanggapin sa iyong biyaya at pagpapala agad ang kaloob mong pag-aasawa sa kanilang dalawa. Nananampalataya po kami tininiwala na kayo po ang isang tunay na gumawa, na sila po ay magkatagpo, magkakilala at ganoon po magmahalan sa isa't isa. Kaya sa umaga pong ito, sila po yung maharap sa iyong dambana upang tanggapin ang iyong pong basbat pagpapala para sa kanilang pong pagsasama bilang mag-asawa. Paano po ba nagiging maganda at maayos ang buhay ng tao? Paano ba nagiging mapayapa, masaya, masagana at successful ang buhay mag-asawa? Ano? So dito po sa mga talata nating nabasa, hayaan po ninyo, ibahagi ko po sa inyo yung tatlong bagay na nakita ko po dito kung paano nagiging maayos ang buhay ng tao at nagiging maganda, successful po ang buhay mag-asawa. Tatlong C po ito. Una ay connection, pangalawa, challenge, pangatlo, certainty. Yan. Pinapakita din po dito na napakalaga ng presence ng Lord sa buhay ng mag-asawa. Na sa buhay ng mag-asawa, kailangan ay ang sentro ng kanilang pagsasama, hindi po yung lalaki, hindi yung babae, kundi mismo ang Panginoong Jesus. Okay. Pangalawa, pag may dumarating ng mga problema, take it as a challenge. Hamon sa inyong pagsasama. Gaano nyo nga ba kamahal ang bawat isa? Ano? Sa pagkamahal ng bawat isa, magkasama po silang magkatulong na humaharap sa problema. At Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Arlene, upang akong maging asawa, upang makasama, mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginawa, sa sakit at kalusugan, pinapangako ko na mamahalin at iingatan ka habang tayo nabubuhay. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos.
Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Tinatanggap kita, Rojem, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, pinapangako ko, mamahalin kita at aalagaan, iingatan habang tayo nabubuhay. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking pusong pangako sa iyo. Amen. Okay. Rajem, ready ka na? Ayun nga, ito na yung papasok na tayo sa buhay mag-asawa. Yun. Lagi ka lang mag-iingat pagka balik natin ng abroad. Yun. Kumain ka lang ng... Minsan kasi hindi kumakain ng maayos eh. Kumain ka lang ng tama. Yun lang. Ingat ka palagi. I love you. Palapakan naman po natin si Roger sa message. Ay, pamilya po natin si Arlene naman. Ako, masasabi ko kay Rojem na yun, na talagang kami na talaga. Kasi pinasok na namin tong kasal, hindi na biro para sa akin din. Para sa pagsasama namin. Sa lahat ng trials na nalampasan namin, doon ko nasasabi na siya na yung makakasama ko habang buhay. At magiging masaya. Kahit anumang pagsubok, gusto kong sabay naming malampasan yon. At saka, andito lang ako handang umintindi sa lahat. Iintindihin ka hanggat kaya ko. Basta wag lang sobra. Yun, hanggat kaya. Yun, mahal kita. Mahal na mahal. Amen. Talapan po natin si Arlene sa kanyang message para kay Roger. Praise God. Napakinggan po natin ang natatanging mensahe po ni Roger at ni Arlene para sa isa't isa. So Roger, Arlene, ito ngayon ang mga wedding ring. Ang mga singsing na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang spiritual at panloob na nagbubuklod ng inyong dalawang pusong ganun nangangakong tapat na magmamahalan sa bawat isa. Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Sa araw na ito, papakasal ako sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Roger, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay at pag-ibig sa iyo. Sa araw na ito, magpapakasal ako sa iyo. Sa pangalan ng Ama, na Anak, Espiritu Santo. Amen. Praise God. Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay bibigay mo, Roger, kay Arlene bilang isang pangako ng lahat ng iyong ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na ninyong dalawa. Ito ay isag ng pagiging isa ninyong dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Yan. Ilalagay yan sa balikat mo, Roger, bilang tanda na ang pagdadala ng pamilya ay nasa balikat mo. Sa uno na naman ni Arlene, bilang tanda na Arlene bilang asawa babae, ay gano'n ka magpapasakop kay Roger bilang iyong asawang lalaki. Ang kordon ay isag-isag na isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi mapapatid.
Yan ay simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman, Roger at Arlene bilang mag-asawa. Mayakda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, sa araw na ito. Ang dalawa naming kapatid na si Roger at Arlene na minamahal mong lubos ay ganun po nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa sa kanilang dalawa. Karanasan, briefly, sa buhay mag-asawa, ano po pwede niyong maibagi sa kanila na natutunan po ninyo sa bilang Roger, Marlene, congratulations sa inyong dalawa. Kayo nga nagsabi, hindi na biro yan. Sakripisyo, tsaka yung pasensya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Respeto at pagmamahal. Yun ang dapat hindi mawawala sa inyong dalawa. Kasi pag mahal mo at nire-respeto mo, magbibigayan kayo. Ganun. Sana magmahalan kayo mabuti. Bilang Roger at sana magmahalan kayo mabuti. Ano man ang darating na pagsubok sa inyong buhay, sana ito yung inyong malampasan. Ito lang po. Kailangan sa mag-asawa may unawaan ang bawat isa. Mag-uunawaan kayo lagi, kung ano man yun, ano man ang maging problema niyo sa bawat isa, unawaan at respeto. Sana magsama kayo habang buhay and sana mag-unawaan kayo parehas. Arlene, alam mo, intindi. Ha? Congrats. Bigayan at unawaan nyo lang. Congratulations. Good luck sa new journey. Best wishes for the future. Roger, Marlene, sa tinayak niyong buhay ngayong buhay mag-asawa, hangat ko lang sana magkaroon kayo ng masayang pamilya at matagumpay na buhay. Congratulations. Best wishes and lagi kayong nakasupport sa bawat isa. Okay? Ang buhay mag-asawa, dalawa kayo lagi na magsasabay harapin yung problema, bukod doon yung mga kasiyahan. Kaya hindi ko pwedeng isang tao lang ang lumalaban dyan. Laging kayong dalawa. Congrats. Ako sa mga tito-tita ko na tumayong magulang ko sa aking kasal. Ayun po. Ako, maraming salamat sa family ni Rojem at sa mga ninong na dumalo. Thank you sa pagpunta. At sa family ni Rojem na kahit wala yung family ko, hindi nila pinafeel sa akin na nag-isa ako. Thankful ako dun kasi welcome ako para sa family ni Rojem. Ipinapahay ko sa oras na ito na kayong dalawa ay mag-asawa na. Sa pamamagitan ng kapangyarihan pinagkulob sa akin ng Assemblies of God at ng Republika ng Pilipinas. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala mula sa ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganon kayo magsama na andon ang pagmamahal at pag-iingat sa bawat isa. Iniingatan yung pangako sa bawat isa at patuloy ng pagpapala at biyaya ng ating Panginoon ang sumainyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ay bagong kasal, sila Mr. Rojem Domingo Acosta at Mrs. Arlene Calis Acosta. Palakpan po natin ang Panginoon sa kanila. Praise God. Everyone, once again, I would like to present to you my name. My name is Host Liam. That's Liam, the professional and remarkable host.
And now, ladies and gentlemen, you are truly welcome to gather with us for this momentous and anticipated wedding occasion of Arjim and Arlene. Now, sa pagkakataon pong ito, mga ninong sa ninang, salam ko po, magaganda ang ating mga ninang sa pagkakataon ito, mga macho nating mga ninongs. Makikita muna natin at matutunghayan kung gaano nga ba talaga kagaling gumiling at sumayaw ang ating mga secondary sponsors. So it's time for Sayawan Na! Kailangan may alas palang pagpasok pala. Ayan! Take the morning. Ano? Yun! It's right! Pinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na magtingin ko. Bridesmaid! Oh, teka lang, kalma, wala pa. You must mabas ka! Okay, let's do this.